Pagsasalaysay ni Panelo. Panahon ng 1986. Lugar ng Capiz. Isa si Panelo sa panatiko ng mga anting-anting. Kaya naman nagagawi pa ito sa iba't ibang lugar para mangolekta ng mga gamit. Hanggang sa magawi siya sa lugar ng Capiz. Pinuntahan ng kanyang kaibigang si Brandon na isa ring kilalang antingero sa kanilang lugar. Subalit 2 araw lamang dapat siyang mananatili roon. Tumagal ito ng taon dahil sa hindi inaasahang misyon na nabuo sa paghingi ng tulong ni Brandon. Simulan natin ang kwento ng buhay ni Panelo magmula sa kanilang lugar sa Leyte hanggang sa makarating siya ng Capiz. Hoy Panelo, itigil mo na nga yung pangangalap mo ng anting-anting. Sa dami na ng mga espiritual na gamit mo riyan, hindi ka pa ba nakokontento? Kung saan-saan ka pang lugar nagtutungo, hindi pa ba sapat ang mga yan? Hindi na ho kayo nasanay sa akin, Lo. Ito ho nagpapasaya sa akin. Kaya kahit na anumang mangyari hanggang sa pagtanda ko, patuloy pa rin ako mangangalap ng mga gamit. Mapamedalyon man yan o mutya. Ay nako Panelo, iniwasan ko nga ang ganyang uri ng mga medalyon na ipinamamana pa sa akin noon ng aking mga ninuno. Subalit hindi pa rin pala talaga maiiwasan na may magmamana sa lahi natin. Marahil ay ikaw ang reinkarnasyon ng aking mga ninuno at sa katawan mo pumasok ang kanyang espiritu. Kaya naman muling nabuhay ang pangangalap ng anting-anting sa pamamagitan ng iyong katawan. Hindi ko sigurado, Lo, pero sa inyo na ho nanggaling yan na ang mga ninuno pa natin ay nagkaroon din ng interes sa ganitong uri ng mga kagamitan. Bahala ka na nga dyan, Apo. Sumasakit lamang ang tuhod ko sa panonood sa iyo sa pagpupunas mo ng lana dyan sa mga medalyong alaga mo. Dahil sa patuloy na pagtanda ni Lolo, sa aming tahanan na ito nananatili. Na ako at ang aking mga magulang ang patuloy na nangangalaga sa kanya. Kaya naman palagi itong nanonood sa akin sa pag-aalaga ko ng aking mga gamit. Maya-maya pa'y nagawi sa aming tahanan si Ricky. May daladala itong medalyon, pati na rin ng isang garapa. Uy Panelo, tingnan mo nga itong gamit ko. Baka kasi wala ng bisa ito eh. Bigla-bigla ka namang sumusulpot, Ricky. Nagpaalam naman ako sa lolo mo ah. Napapasok ako rito sa loob ng bahay ninyo. Nandudoon siya at nakaupo oh. Saan ba ito nanggaling, Ricky? Mahina ng medalyon, pati na rin ng garapa. Hindi mo yata pinapakain ng dasal ito eh. Paano kung pakakainin ng dasal yan? Naiwan lang naman yan sa lumang bahay ng lola ko. Wala naman akong kaalam-alam patungkol dyan sa medalyon at garapang yan. Ganito na lang, Ricky. Total ay malapit na ako magkonsagra. Isama mo na itong 2 gamit mo para naman muling mapakain ng dasal. Yun ay kung gusto mo lang naman. Paano kung pagkatapos ng konsagra, hihina lang uli ang medalyon ko? Dahil hindi ko naman alam ang mga dasal kung anong pinapakain mo riyan. Pwede rin bang makahingi ng dasal para naman ako nang mag-aalaga sa medalyon ko? Wala namang problema doon. Bibigyan kita. Pero ang tanong kakayanin kaya ng katawan mo ang mga dasal? Bakit naman hindi? Ay nako, Ricky. May kakibat na matinding obligasyon ng pag-aalaga ng medalyon. Hindi yan bastang usal ka lang ng usal. Maaaring maapektuhan ang katawan mo kung wala kang sapat na pundasyon o kaya naman ay balabal. Pundasyon at balabal? Paano naman ako magkakaroon ng ganun? Yun ay sa pamamagitan ng pagdidebosyon. Dahil kapag malinis ng espiritu mo, hindi ka maapektuhan ng mga usal, lalo na kung nanggaling ito sa liwanag. Ganun ba yun, Panelo? Mahaba-haba rin palang proseso. Siguro pahalagaan ko na lang sa yung medalyon ko, pati na rin ang garapang ito. Hindi na kailangan, Ricky. Basta paalalahanan na lamang kita kapag magkukonsagra ko ng mga gamit. Pangsamantalang iniwan sa akin ni Ricky ang kanyang 2 gamit. Inilagay ko ito sa mesa kung saan nakasalansa ng ibang mga medalyon ko roon. Pati na rin ang iba't ibang uri ng mga mutya na pakakainin ko ng dasal. Lumipas ang 2 araw. Sinimulan ko na ang pagkukonsagra. Nanatili ako sa loob ng aming tahanan. Patuloy na nagdarasal habang may mga nakasinding kandila at tumuusok na kamangyan na inilagay ko sa ilalim ng mesa. Madeng anak, may naaamoy akong kamangyan. Saan ba nanggagaling yon? Pagtawag na wika yun ni Lolo na maaga ring nagising sa kanyang silid dahil sa pagsisimula ko sa pagkukonsagra sa 3:00 ng madaling araw. Muli na po kayong matulog, Itay. Si Panelo po nagpapausok ng kamangyan at nagdarasal po siya ngayon. Ganun ba? Akala ko kung saan na nanggagaling ang kamangyang yon. Nagising ako sa malakas na amoy.
Sige na anak at magpahinga ka na rin. Muli na lamang akong matutulog. Hanggang sa lubusang sumikat ang araw, patuloy pa rin ako sa aking pagdarasal hanggang sa lubusan kong matapos ito bilang paghahanda sa nalalapit kong pagtungo sa Capiz. Sa mga panahong yun ay marami na akong nababalitaan sa lugar. Dahil na rin siguro sa hindi pag-aanong sibilisado noon, hindi tulad sa panahon ngayon na mas maliwanag na ang bawat sityo. Samantalang noon, liwanag lamang ng kabilugan ng buwan ang may kakayanang magbigay ng liwanag sa bawat sityo. Lalo na kapag sumasapit na ang dilim, na karamihan sa mga tahanan noon, gasera at lampara lamang ang madalas na ginagamit. Subalit tulad nga ng sinabi ko sa unang pahina ng kwentong ito, hindi ang mga aswang ang pakay ko roon, kundi ang ibibigay sa akin gamit ng aking kaibigan na magmula sa kanyang pagkabata ay doon na ito lumaki. Madeng, pigilan mo nga yung anak mo. Sa makalaway magtutungo raw siya ng Capiz. Abay nagpapaalam sa akin. Nagpaalam na po sa akin si Panelo, Itay. Pati na rin po sa kanyang ama. Hayaan na lang po natin siya. Totally binata na po si Panelo. At isa pa po, ibang landas na pong tinatahak ng anak ko. Kinokonsente mo pa yung anak mo, Madeng. Paano kung may mangyaring masama sa kanya roon? Baka pagsisihan mo ang pagbibigay mo ng pahintulot sa kanya. Magtiwala na lamang po tayo kay Panelo, Itay. Magaling po ang anak ko. Lo? Inay? Ano ho ba yung kanina nyo pang pinagtatalunan dyan? Dahan-dahan ang umalis si Lolo patungo sa kanyang silid. Samantalang si Inay ay binulong sa akin ang kagustuhang pigilan ako ni Lolo. Subalit sinabi niya naman sa akin na wag ko na lamang pansinin niyon dahil sa nag-aalala lamang ang matanda. Makalipas ang 2 araw, panandalian kong nilisan ang aming tahanan upang pasyalan ng kaibigan kong si Brandon na matagal nang naghihintay sa akin doon magmula pa nang nagawi siya sa aming lugar at nanirahan din ng ilang araw sa aming tahanan. Makalipas ang mahabang oras ng biyahe, sa wakas ay nakarating din ako sa kanilang lugar. Ipinagtanong-tanong ang nasabing sityo hanggang sa lubusang matunto ng kanilang tahanan. Nasa liblib na lugar na may malawak na bakuran na yari sa kawayan. Tao po, nandiyan po ba si Brandon? Mawalang galang na sa'yo, iho. Sino ka? At bakit mo hinahanap ang anak ko? Kaibigan ho ako ni Brandon. Nanggaling pa ho ako ng Leyte. Ang pangalan ko nga po pala ay Panelo. Makalipas lamang ang ilang minuto, lumabas ng tahanan si Brandon na nakangiti. Sabay bukas ng trangkahan ng kanilang bakuran. Dali-dali ako nitong pinapasok at sa pagdating namin sa loob ng kanilang tahanan, may naghihintay na isang pasyente. Babae yon na may tinamong malubhang karamdaman. Kamusta naman ang mahabang biyahe, Panelo? Sa wakas nakarating ka na rin sa bahay namin. Kaya ako naman ang babawi sa'yo dahil tinanggap mo rin ako na maayos sa tahanan ninyo. Kamuntikan ko pa nga hindi matunto ng bahay ninyo. Nasa liblib pala ito. Mabuti na lamang at may napagtanungan ako roon. Maayos naman ang naging biyahe ko. Yun nga lang si Lolo. Ayaw sana akong payagan na magtungo rito eh. Kinukumbinsi pa nga si Inay at Itay dahil daw ang lugar na ito ay pinamumugaran ng masasamang nilalang. May katotohanan naman ang sinasabi ng lolo mo, kaya pinipigilan ka noon. Pero hindi naman lahat May mga ilan-ilan lang kasing tumatanggap ng mga sumpa. Sumpa na nanggaling sa kanilang mga ninuno. Ewan ko ba sa kanila? Bakit tinatanggap pa nilang nanggaling sa demonyo? Marami-rami na rin kasi ako na-encounter dito eh. Katulad ng pasyente kong yan. Hindi lang pagiging aswang nang gagambala sa kanya. Nasa lahi pa ng mangkukulam. Gusto na yatang pakyawin ang lahat ng itim na kapangyarihan para lang masabi sa sarili niya na malakas siya. Nanggagamot ka na pala ngayon? Oo, Panelo. Matagal-tagal na rin. Kung dati pangangalap lang ng mga agimat ang ginagawa ko, pati na rin ang panggagamot, pinasok ko na rin. Pag-uutos kasi sa akin ang aking gabay. Naaawa raw kasi siya sa mga binibiktima rito. Walang ibang malapitan eh. Ako naman, sige lang ng sige hanggat may buhay pa at kaya pang tumulong. Mabuti ang ginagawa mo, Brandon. Malaki ang naitutulong mo rito. Ako kasi magpahanggang sa ngayon, pangangalap pa rin ang agimat ang ginagawa ko. Wala pang tawag sa akin ng misyon patungkol sa panggagamot. Siya nga pala, di ba may pinangako ka sa akin na kapag nakapunta ako rito, may pagkakalob ka sa aking malakas na gamit? Oo nga pala no, yun ba talagang sadya mo rito? Mukhang may mabibitawan na naman ako ng mahalagang gamit sa akin. Pero okay lang yun, ang mahalaga ikaw ng mga ngalaga dun, Panelo. Saglit nga lang pala, ang pasyente ko kanina pang naghihintay. Mamaya na tayo magkwentuhan pagkatapos kong gamutin ito. Panuorin mong gagawin ko kung paano kong pasasakitan ng aswang na nasa lahi rin ng mangkukulam.
Namangha ako sa ginawang pagpapasanib ni Brandon sa isang pitik lamang ng kanyang daliri at sa pagbagsak ng mga usal kaagad nang nakasanib sa katawan ng pasyente ang nagpapasakit. Tumatawag ito ng iba't ibang uri ng mga gabay upang tulungan siya sa kanyang panggagamot. Paulit-ulit na ginamitan ng espiritual na latigo hanggang sa magumiyawang pasyente na umamin sa kanyang maling ginagawa. Bakit mo naman pinasasakitan ng babaeng ito? Wala ka na bang awa sa kanya? Ang payat-payat na na parang hindi na kumakain. Gusto kong kunin ang kanyang kaluluwa upang lubusan na siyang mapasakin. Isa kang lalaki, tama ba? At may gusto ka sa kanya? Matagal na akong nanliligaw sa kanya, subalit magpahanggang sa ngayon ni hindi man lamang niya ako sinagot. Kaya ako na mismong gumawa ng paraan upang lubusang mapasakin si Sonia. Hindi lang ang kanyang katawan, pati na rin ang kanyang kaluluwa. Kasuklam-suklam sa Panginoon niyang ginagawa mo. Wala rin kapatawaran kung papaslang ka ng isang mangmang na tao dahil sa maling pamamaraan ng pagmamahal na ginagawa mo. At kung hindi mo ititigil yan aswang na mangkukulam, ihihingi ko ng pahintulot sa Panginoong may likha ang pagpaslang sa iyo ngayon. Patuloy itong pinasakitan ni Brandon dahil sa kanyang pagmamatigas na hindi tanggalin ang lahat ng kanyang ikinarga sa kaawa-awang pasyente. Itigil mo yung ginagawa mo. Nasasaktan ako. Aalisin ko na ang lahat ng ikinarga ko sa babaeng ito. Huwag mo na lamang akong saktan. Ngayon ay nagmamakaawa ka? Samantalang kanina, ang tigas-tigas mo. Nakala mo hindi tatago sa iyong balabal ang gagawin ko? Kayang-kaya kong butasin ang kakayanan mo. Kaya wala kang may pagmamalaki sa mga dasal na nanggaling sa liwanag. Unti-unting kinakalas ng aswang na mangkukulam at dahan-dahang pinapagpag ang lahat ng nakalagay sa katawan hanggang sa lubusang matanggal ang mga ito. Muling naging maaliwalas ang pagmumukha ng pasyente. Subalit hindi pinalagpas ni Brandon ang makukulam na aswang na yon upang mabawasan ang masasamang nilalang na kahit na paulit-ulit mang magsisi, paulit-ulit din gagawa ng masama dahil sa sumpa na nakabaon sa kanilang katawan. Akala ko ba palalayain mo ko? Pero bakit? Gusto mo kong paslangin? Pasensya ka na dahil ang mga tulad ninyo ay wala ng pag-asang magbago. Hiniling na kita at hinihingi ng tawad. Tanggapin mo ang kaparusahang ito, ang kaparusahan ng kamatayan. Matapos paslangin iyon ni Brandon, gamit ang pamaslang na usal, muling nanumbalik sa dati ang presensya ng babae. Lubusan ang pagpapasalamat nito kay Brandon at dahil sa labis na tuwa, napayakap pa ito sa kanya habang nagpapasalamat. Salamat, Brandon. Nakalaya na rin ako sa panggugulo ng lalaking yon. Ang inaakala ko mananatili na lamang akong nakatali sa kanyang kapangyarihan. Pasensya na kung nahiyakap kita dahil sa sobrang tuwa ko na wala na ang demonyong yon. Magaling ka na, Sonia. Muli nang manunumbalik sa dati ang maganda mong balat. Pati na rin yung mukha mo. Siguro mga 1 linggo, magpapalit balat na yan at lubusan ang mawawala ang lahat ng epektong nangyari sa balat mo. Kaya makakatulog ka na ng mahimbing dahil lubusan ang nawala ang manliligaw mong aswang. Maya-maya pa'y lubusan ang umalis si Sonia. Nagbibigay ito ng kahit na pasasalamat na salapi. Subalit hindi yun tinanggap ni Brandon dahil sa siyang lehitimong manggagamot na hindi tumatanggap ng kahit na anumang kabayaran. Pasensya ka na, Panelo Medyo natagalan ang panggagamot ko roon. 2 taon na rin ang nakakalipas. Magmula na nanggaling ako sa inyo. Hindi pa ako ganap na manggagamot nun. Sa totoo nga lang nandito pa rin yung binigay mo sa aking medalyon. Buhay na buhay. Dahil sa patuloy kong pinangangalagaan at pinapakain ng dasal. Hanggang sa makalipas pang 1 taon ayun at sinimulan ko ng panggagamot. Hindi naman tumutol si Itay. Mas mabuti na raw yun para makatulong ako sa mga taong nangangailangan ng tulong rito. Hindi naman kasi kaila sa lugar namin Marami talagang nagkalat dyan. Minsan nga kaharap na natin. Nagpapanggap ang normal na tao. Ang tapang mo, Brandon. Samantalang nung nanggaling ka sa bahay namin hindi ka pa naman ganyan. Biruin mo. Pumapas lang ka na ng aswang at mangkukulam sa katawan mismo ng isang pasyente. Ay nako, Panelo. Wag mo na nga akong pinagbububula dyan. Kung tutuusin nga, mas malakas ka sa akin Ayaw mo lamang tahakin ng panggagamot. Mas ginugusto mong mangolekta ng mga medalyon. Hanggang kailan ka ba titigil sa pangongolekta niyan? Hanggat nabubuhay ako, Brandon. Ito na ang kasiyahan ko. Pero kung ang Panginoon na magbigay sa akin ng daan patungo sa panggagamot, wala akong magagawa roon. Siyang nakakalam ng tamang daan na maaari kong tahakin.
sa unang gabing pananatili ko sa tahanan nila Brandon. Habang patuloy kaming nagpapahinga, naramdaman ko ang dahan-dahang pagtayo niya sa kanyang kinahigaan. Dahil sa magkasama lamang kami sa kanyang silid, sinundan ko siya ng tingin. Binuksan ang pintuan ng tahanan hanggang sa lubusan itong lumabas ng pintuan. Maya-maya pa'y narinig ko itong nagsisisigaw na tila ba may hinahamon doon. Kaya naman sumunod na ako, samantalang ang kanyang mga magulang at kapatid ay nananatili pa ring tulog. Brandon, sinong sinisigawan mo riyan? Bakit parang may hinahamon ka yata? Nandiriyan ka na pala, Panelo. Pasensya ka na. Ganito talaga ako tuwing gabi. Kaya nga sanay na sa aking sinay at itay. Pati na rin ang nakababata akong kapatid. Tulad kaninang may napaslang akong mangkukulam na aswang. Galit na galit sila. Bakit ko raw pinaslang ang kamag-anak nila? Ako yung binabalikan. Kaya eto ko't nagpapakatatag para harapin ang mga aswang na yan at patuloy silang lipulin. Hindi ko alam na ganito na palang kinakaharap mo rito. Malayong malayo ka na nga sa dati. Kinakailangan mo bang tulong ko? Tulong para saan? Nagapihin ang mga aswang na yan. Ano ka ba, Panelo? Ang pinunta mo rito yung matagal ko nang ipinangako sa'yo. Nandiyan na ngayon sa katawan mo at hindi mo laban ito. Palihim na laban ko ito rito sa aming lugar. Malay natin, di ba? Kaya ako nagawi sa lugar ninyo ay para tulungan ka. Hindi natin alam. Baka yun ang purpose ko rito. Ikaw talaga. Pangalagaan mo na lang ang mga medalyon mo. Kayang-kaya ko nang tapusin ang misyong ito. Naghihintay lamang ako ng tamang tiyempo upang lubusan silang lipulin. At sa ikalawang araw na pananatili ko roon, dagli kaming nagtungo ni Brandon sa isang tindahan upang bumili ng pagkain. Papalapit pa lamang kami roon, sabay naming nasipat ang isang matandang lalaki na patungo rin sa tindahan na ang inaakala namin ay bibili. Yun pala ay manghihingi ng pagkain. Subalit pilit siyang pinagtatabuyan ng may-ari ng tindahan na ayon kay Brandon, matapobre umanong may-ari ng tindahang yon. Pagmamakawang wika pa ng matanda na humihingi ng pagkain. Magandang araw po sa inyo. Baka naman po maaaring makahingi ng pagkain. Kahit na isang tinapay lang. Gutom na ho ako. Ay naku, matandang ito. Umalis ka na nga rito. Mamalasin sa yung tindahan ko eh. Ang baho-baho mo. Umalis ka na nga dyan. Nakaharang ka sa mga bibili. Ipinagtulakan ng may-ari ng tindahan ng matanda hanggang sa matumba ito sa lupa. Grabe naman ang may-ari ng tindahan yan, Brandon. Wala na ba siyang puso? Kung ipagtulakan niyang matanda parang hindi siya tao. Ganyan talaga yan, Panelo. Ni isang kusing hindi ka nga makakautang dyan Ewan ko ba sa may-ari ng tindahang yan? Dagli kong tinakbo ang matanda. Itinayo ko ito sa kanyang pagkakaupo sa lupa. Humawak ito sa aking braso at balikat at dahan-dahang itinayo. Maraming salamat sa iyo, iho. Napakabuti mo. Binibigyan ng Panginoon ng magandang gantimpala ang tulad mo. Napakalinis ng iyong puso. Hindi naman ho. Nakita ko kasing pinagtabuyan kayo ng may-ari ng tindahan at naalala ko ang lolo ko na kasing tanda nyo na rin ho. Nagugutom mo ba kayo? Oo, iho. Kahit isang tinapay man lang sana, makakain ako. Gutom na ako. 10 tinapay ang binili ko noon upang may maibaon man lamang ang matanda. Tuwang-tuwa ito nang makakita ng tinapay na dali-dali niya namang kinain dahil sa kanyang gutom. Pasensya ka na, iho. Gutom na talaga ako. 2 araw na akong hindi kumakain. Sige lang ho, para ho talaga sa inyo yan. San pa ho ba kayo nang galing? Hindi na nagsalita ang matandang yon. Nagpatuloy lamang ito sa pagkain ng tinapay at nang papalis na nga kami ni Brandon, muli niya akong tinawag habang bitbit ang tirang tinapay na kanyang babaunin sa paglalakbay. Sandali lamang, iho. Bakit ho? May kailangan pa ho ba kayo? Ibibili ko pa ho kayo ng mabibitbit ninyong tinapay kung sakaling kulang pa ho yan. Sapat na ang lahat ng ito sa pagsubok na ibinigay ko sa iyo. Pagsubok ho? Ano ho bang sinasabi ninyo? Hindi ako bastang naparito lamang para sa pagkain. Naghahanap ako ng tulad mo na may malinis na puso upang hindi mapunta sa masamang tao ang buhay na medalyon na ipagkakaloob ko na sa mahabang panahon nahanap ko rin ang karapat-dapat na taong magtatanga ng medalyon upang gamitin ito sa kabutihan laban sa kasamaan. Nang marinig kong sinabi ng matanda, sobra akong naging interesado dahil malakas ang kutob ko ng mga oras na yon na isang ermitanyong matandang yon hanggang sa kunin niya sa kanyang leeg ang isang medalyon na nagliliwanag sa aking paningin. Medalyong Waksim? Sigurado ho ba kayong ipagkakalob ninyo sa akin ito? Sigurado ako.
at walang pagdadalawang isip. Maraming salamat sa pagkain ipinagkaloob mo sa akin. Alagaan mong medalyong yan at inuutusan kita na tulungan mong lalaking iyong kasama dahil ang kanyang misyon ay hindi matatapos hanggat hindi mo siya tinutulungan. Gamitin mo ang medalyong yan sa kabutihan at kung kinakailangan mo ang aking tulong, tawagin mo lamang ako sa aking pangalang matandang ermitanyong Marco. Agad akong darating kung iyong kinakailangan. Maraming salamat sa medalyon. Ito pa lamang ang unang pagkakataon na magkaroon ako ng ganitong uri ng alaga. Napakalakas niya. Nagliliwanag na parang ginto. Hayaan niyo ho't pangangalagaan ko ito at pag-uusapan namin ni Brandon ng patungkol sa kanyang misyon. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi ko pababayaan ang kaibigan ko. Nakangiting umalis ang matanda. Madungis ang kanyang pananamit. Kaya naman hindi mo akalain na nagtatangan ito ng malakas na uri ng medalyon na hindi man lamang namin naramdaman ni Brandon kung paano niya itong itinago sa aming harapan. Napakaswerte mo talaga, Panelo. Ikaw ang pinagkalooban ng matandang yon. Isa nga siyang ermitanyo na nagtatago lamang sa kanyang kasuotan. Napansin mo ba ang kanyang baston? Isang pilipit na ugat ng puno. Malakas na uri ng mutya na nanggaling sa kalikasan. Pero ang galing niya na hindi man lamang natin nahalata. Itinago niya ang kanyang kakayanan. Wala akong masabi sa ermitanyong yon. Malamang nagmamatsyag lamang siya rito dahil sa nangyayari sa lugar namin. Hindi ko rin naman nakalain, Brandon Ang simpleng pagtulong ko sa matandang yon. Ito ang ipagkakaloob niya sa akin. Isang malakas na gamit espiritual. Pero hindi ako babali sa pinangako ko sa kanya. Tutulungan kita, Brandon, hanggang sa lubusang may sakatuparan ng iyong misyon. Nagsimula ako sa pagiging assistant kay Brandon sa kanyang panggagamot. Doon namin sinimula ng lahat upang kahit papano ay mabawasan ng mga taong may karamdaman na pinipinsala ng mga mangkukulam, mambabarang at ang masasamang aswang. Mas lalong naging usap-usapan kami sa sitio nila Brandon. Dumarami ang mga taong nagpapagamot at ang iba pa nga ay nanggaling pa sa malalayong lugar. Panelo, baka hanapin ka na sa bahay ninyo. Di ba 2 araw lang ang pagpapaalam mo ron? Hindi madali ang misyong ginagampanan ko dahil pati ikaw ay nadadamay. Ano ka ba, Brandon? Nakapagpangako na ako dun sa ermitanyo at isa pa nakapagpadala na ako ng liham kay Laytay. Kaya alam kong nauunawa nila ako. Hindi ako maaaring umuwi dahil ayaw kong balihin ang ipinangako ko sa ermitanyo. At isa pa ang laban mo ay laban ko na rin. Siguro nga nakatadhana ako matungo rito. Kaya kung ano man ang may tutulong ko sa'yo, gagawin ko para sa ikitatahimik ng sityo ninyo. Malay natin, di ba? Ako naman ang mangailangan ng tulong mo sa barangay namin. Di hindi mo ako mahihindihan? Sa bagay hindi natin masasabi, no? Sa ngayon maingay pang lugar namin sa ganitong uri ng kababalagan. Dahil sa mga naglipa ng gumagamit ng itim na kapangyarihan. Balang araw ay tatahimik rin ang sityo namin at magiging kwento na lang lahat ng karanasan dito. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, Panelo. Malaki ang naiaambag mong tulong sa akin. Huwag mong isipin yun, ano ka ba, Brandon? May nakikita akong paparating na pasyente. 5 sila. At nang makarating na nga ang 5 pasyente sa tahanan, kung dati ay pag-a-assist lamang ang ginagawa ko kay Brandon, nagsimula na rin akong manggamot na ang lahat ng aking natutunan ay ginagamit ko na para makatulong sa kung ano man ang kinakailangang panggagamot sa aking pasyente. Patingin nga ho ng daliri mo. Hindi ho elementong gumagambala sa inyo. Isa ho itong tao. Huwag ho kayong magugulat ha. Mangkukulam ang gumagawa sa inyo ng pagpapasakit na ito. Kaya po pala, hindi ako makatulog sa tuwing gabi. Parati kong nananaginip ng hindi maganda at parang may nakadagan sa dibdib ko na halos hindi na ako makahinga. Pero wag ko kayong mag-alala, ngayon din ho ay gagamutin kita. Dagli kong pinapikit si Mang Tonyo gamit ang usal ng panawag ng espiritu na ginagamit ni Brandon. Madali kong pinapasok sa katawan ng lalaki ang mangkukulam at nang magbago na nga kinikilos nito, pati na rin ang kanyang pananalita. Doon ko sinimula ng pagtatanong sa kanya kung bakit niya ginagawa ang pagpapasakit sa lalaki upang malaman ko ang punot dulo kung bakit niya ginawa iyon. Kung tumanggap ba siya ng salapi bilang kabayaran o nais niya lang talagang pasakitan si Mang Tonyo. Ano mang kukulam, hindi ka ba talaga aamin? Sinong nagpagawa sa'yo nito at anong kasalanan sa kanya ni Mang Tonyo? Ang dati niyang asawang nagpakulam sa kanya ni hindi naman ako tumatrabaho ng walang kabayaran para magaksaya lamang ng oras sa lalaking yan. Ipinagawa lamang sa akin ito dahil may bagong pamilya na yang si Mang Tonyo na pinabayaan ang kanyang mga anak sa una niyang asawa. Isa ka palang bayarang mangkukulam. Alam mo, ang mga tulad ninyo ipinapaslang
Kaya kahit na anong uri man ng kapatawaran ang hingin pa ninyo, wala na kayong puwang sa langit at ang dapat na ninyong kalagyan ay ang impyerno. Aray ko, ginawa ko lang naman ito dahil ginusto nila. Hindi ako magbibigay ng pasakit hanggat wala silang pinapagawa. Tumatanggap lamang ako ng kabayaran ayon sa kakayanan ko at ito ang hanap buhay ko para sa aking pamilya. Tanggapin mo ang lahat ng pasakit para sa lahat ng mga pinaslang mo. Wala kayong puso. Pera lamang ang mahalaga para sa inyo na kahit na hirap na ang pinapasakitan ninyo, mas lalo pa ninyong dinaragdagan at dahil doon ay kinatutuwa nyo pa iyon, pati na rin ang kanilang kamatayan. Kaya bago kita paslangin, ipaparamdam ko muna sa'yo ang lahat ng pasakit na ginawa mo sa mga taong pinaslang mo. Patuloy kong pinasakitan ng masamang nilalang na iyon. Paulit-ulit na tumitingin sa akin si Brandon dahil sa panggigigil ko sa kasamaan ng mangkukulam na iyon. Paslangin mo na yan, Panelo. Para na yan lantang gulay. Patinding pasakit ng tinamo niya. Nararapat lamang yan sa kanya. Sa dami na ng pinaslang ng mangkukulam na ito, kulang pang kabayaran ng buhay niya para sa mga inosenteng kanyang biniktima. Parang awa mo na. Huwag mo kong paslangin. May mga anak ako. Kaya ko lamang ginagawa ito. Dahil para sa kanila. Maling hanap buhay ang ginagawa mo. Kinakailangan mo pa bang pumaslang para lamang kumita ng pera? At paano mong naaatim na sikmurain ng lahat ng yon? Ipinapakain mo sa iyong mga anak ang lahat na nanggaling sa iyong pangkukulam? Magbabago na ako. Hindi ko nagagawin ang lahat ng ito para sa mga anak ko. Alam mo, mahirap paniwalaan ng mga tulad ninyo. Mas madali pang pakiusapan ng mga elemento kesa sa mga tulad ninyong makukulam na ang inakala mo nagbago na. Muli na namang babalik sa dating gawain. Dahil nga naman madali ang pera, di ba? Kaya gasgas ng pagmamakaawa mong yan. Dapat ka nang mawala sa lupang ito upang mabawasan ang masasamang nilalang sa mundo. Gamit ang pamaslang na usal, iniihip ko ito sa aking daliri. 5 beses kong iginilit sa kanyang leeg hanggang sa lubusang mawala na ito ng buhay. Wala ko ni kahit nakatiting na awang naramdaman dahil alam kong ginagamit niya lamang ang kanyang mga anak upang makaligtas sa kanyang kamatayan. Talagang gigil na gigil ka ron, Panelo. Sa tingin ko naman masaya na siya sa impyerno dahil nandoon ang kanyang sinasamba. Gisingin mo na si Mang Tonyo para muli nang makabalik ang kanyang espiritu na patuloy pa rin naglalakbay hanggang sa ngayon. Mang Tonyo, gising na ho. Anong nangyari sa akin, Iho? Bakit parang may luha pa ako sa aking mata? Umiyak ba ako? Hindi ho kayong lumuha. Yung mangkukulam mo na pinasanib natin sa katawan ninyo. Ako na hong bahalang kumalas ng lahat na ikinarga sa inyong katawan. Dahil ho kasi sa gigil ko nakalimutan kong ipakalas ang lahat ng inilagay sa katawan ninyo. Napaslang ko na ho yung mangkukulam. Ang mahalaga para sa akin ngayon wala na siya. Makakatulog na ho ako ng maimbing nito. Bakit niya raw ho ako pinasakitan? Huwag kong sasama ang loob ninyo sa akin. Patungkol ho ito sa dati ninyong asawa. Mas mabuti ho sigurong mag-usap po kayo ng masinsinan at suportahan niyo ang pinansyal ang mga anak ninyo sa kanya dahil siya ho ang nagpagawa nito kaya nagkaroon kayo ng matinding karamdaman. Matapos ang gamutan sa araw na yon, minabuti naming manahimik ni Brandon sa kanyang silid upang doon ay mataimtim na magdasal para manumbalik ang lahat ng lakas na nawala sa amin at magkaroon pa ng mas malakas na proteksyon sa maaaring ataking gawin sa amin na masasamang nilalang na nakakalaban namin kumbate espiritual. Maya-maya pa, nang matapos namin ang mataimtim na pagdarasal, sabay na kaming kumain ni Brandon sa hapagkainan, samantalang ang kanyang mga magulang at kapatid ay nauuna ng kumain dahil sa walang tamang oras ang aming misyon na hindi na kinakailangan pang hintayin. Sambit pang wika sa akin ni Brandon habang abala kami sa aming pagkain ng gabihan. Alam mo, Panelo, parang hindi na uubos ang mga kalaban natin. Parang nga mas lalo pa silang dumarami samantalang tayong mga nanggagamot. Iilan lang tayo sa bawat barangay. Minsan pa nga wala Napaka-unfair, no? Kaya mas lalo nating tatagan ang sarili natin para sa mga nangangailangan ng tulong. Tama ka roon, Brandon. Madaling makapanghikayat ng mga demonyo kaya mabilis ang kanilang pagdami. Mas madali kasing pagganahin ng itim na kapangyarihan kaysa sa nanggaling sa liwanag. Kung nakaya mo ngang simulan na ikaw lang mag-isa, di ba? Paano na kaya ngayon na dalawa na tayo? Siya nga pala, baka makalimutan ko pang sabihin sa'yo. Pumasok sa aking panaginip ang matandang ermitanyo. Sinasabi niya maganda tayo. Maganda para saan?
para sa nalalapit na digmaan. Digmaan? Di ba yun ang matagal mo nang hinihintay? Ang masupil ang lahat ng kasamaang nangyayari dito na ang pinakamayordomo ay ang mga aswang. Tama ka, pero hindi ko pa alam kung nasa saan sila ngayon. Palipat-lipat kasi sila sa kabundukan, kaya ang hirap nilang matukoy kung saan sila naninirahan sa ngayon. Pero kung matutulungan tayo ng ermitanyong mahanap sila kung saan sila nagtatago, mas mapapadali para sa atin na malipol sila. Makalipas ang 6 na buwang pananatili ko roon, kahit papano, unti-unting nababawasan ang masasamang nilalang, subalit patuloy pa rin ang kanilang panggagambala. Hanggang sa isang araw, habang abala ko sa aking panggagamot, nakita ko sa di kalayuan ng matandang ermitanyo. Panandalian kong iniwan ng pasyente na ipinaubaya muna kay Brandon. Dali-dali akong nagtungo sa labas ng tahanan habang ang matandang ermitanyo ay nakaupo sa ugat ng malaking puno na malapit sa tahanan. Magandang araw ho. May kailangan ho ba kayo sa akin? Matagal-tagal na rin ho ang panahon na hindi na ho kayo nagpapakita. Maliban ho ron sa nagdaan kong panaginip. Nagawi ako rito ngayon dahil sa nalalapit na ang panahon ng pagsilang ng isang pinunong sanggol na mas lalong magbibigay ng kasamaan sa lugar na ito. Kaya sa kanyang pagsilang, kinakailangan ninyong paslangin ang sanggol na yon dahil siya ang pagmumulan ng matinding sakuna at pagkapaslang ng mga taong naninirahan dito. May tatak ng nakabaliktad na cross sa kanyang noo ang sanggol na yon. Anak siya ng pinuno ng mga aswang na naninirahan sa bundok ng silang. Huwag na ninyong hintayin na maisakatuparan ng sumpa sa lubusang pamumuno ng sanggol. Ipinatawag din ng matanda si Brandon na sa kalagitnaan ng aming panggagamot. Ibinunyag niya ang patungkol sa sanggol at ang pagkakalob sa amin ng 2 punyal na maaari naming gamitin pampaslang sa masasamang uri ng lahi ng mga aswang. Pagtatanong na wika pa ni Brandon sa matandang ermitanyo. Mang Marco, kailan ho ba magaganap ang sinasabi ninyong pagsilang sa tinakdang sanggol? At 13 sa susunod na buwan, eksaktong kaliwanagan ng buwan. Nakaayon na ang lahat ng yon, kaya maganda kayo. Kinakailangan ninyong supilin ang sanggol upang hindi mangyari ang nakikita ko sa lugar na ito. Isang madugong magaganap kung hindi mapipigilan at mapapaslang ang sinumpang sanggol na magdadala ng salot sa bawat sityo. Masusunod ang ipinag-uutos ninyo. Hayaan niyo ho, paghahanda namin ni Brandon ang susunod na buwan. Sa muli naming pagbabalik sa mga pasyente, kaagad na nawala ang matanda. Ipinagpatuloy na lamang namin ni Brandon ang panggagamot. At sa hindi inaasahan, isang malakas na barangan ang nakalaban ko kumbate espiritual ng araw na yon. Panelo, mukhang kakaiba yung makakalaban mo, pero nakakaawa na ang pasyente. Marami nang tinamong karamdaman sa kanyang katawan. Hindi lang basta-bastang nilalang ang gumagawa niyan. Sa tingin ko yan ay isang walang awang barangan. Tama ka roon, Brandon. Tatawagin ko ng espiritu na nagpapasakit sa taong ito. Saan ka mang sulok sa mundong ito, tinatawag ko ang espiritu na nagpapasakit sa taong ito sa pangalan ng Panginoon. Hindi pa rin ba pumapasok ang espiritu niya? Wala pa rin, Brandon. Mukhang malakas ang proteksyon na ginagamit niya. Pero hindi ko siya tatantanan. Muli ko siyang tatawagin hanggang sa lubusang pumasok ang kanyang espiritu sa katawan ng pasyenteng ito. Aaminin ko ng mga oras na yun, 3 beses ko siyang tinawag bago ko pa lamang napapasok ang kanyang espiritu sa katawan ng pasyente. May kakaiba kang kakayanan, subalit ang tanong tatagal ka kaya? Isa kang hunghang. Bakit ka nakikialam rito? Isa ka lamang dayuhan. Dayuhan man o kung ano, ang punto ko rito ay huwag ninyong pakikialaman ng mga normal na tao. Wala silang kakayanan na kalabanin kayo. Siya nga pala. Bakit nalalaman mong isa akong dayuhan? Malapit ka lang rin bang naninirahan dito? Wala ka nang pakialam doon. Hindi mo kayang antas ko sa dami ng aking pinaslang. Kaya kung ako sa'yo, palayain mo na ako sa katawang ito upang hindi ka madamay. Ibig mo bang sabihin, sa antas mong yan wala nang makakatalo sa'yo? Kung talagang malakas ka, bakit natawag ko pa rin ang espiritu mo? Nagpapatawa ang isang yan, Panelo. May paantas-antas pa siyang nalalaman ha. Kung sa akin lang napunta yan lulusawin kong kaluluwa niya. Pakiramdam niya yata siya ng pinakamalakas na mambabarang. Wala pang nakakatalo sa liwanag. Kaya ikaw na mambabarang ka, ay kalalagyan ka ngayon. Nakaramdam din ako ng bahagyang kilabot sa mambabarang na yon. Hindi dahil sa malakas siya, dahil sa iba't ibang uri ng mga insekto na nagsisipaglabasan sa katawan ng pasyente.
Magmula nang papasukin ko ang kanyang espiritu sa katawan ni Mang Abyo. Hindi ka na makakalaya dyan. Kahit na anong uri ng pagpupumiglas mo, silyado na ang buong katawang ito at tadtad ng mga pamakong espiritual. Kaya wala ka nang magagawa. Tanggapin mo ang lahat ng kaparusahan na igagawad ko sa iyong kaluluwa. Ikaw lamang ang nakapagpasakit sa akin ng ganito na wala pang isang umubra sa aking albularyo at nang kahit na sino mang tumawag sa aking kaluluwa ay hindi nagtagumpay. Subalit ibibigay ko rin sa iyo ang kaparusahan ng pagtawag mo sa akin at panggagambala sa aking katahimikan. Pasensyahan tayo. Dito nagtungo sa tahanang ito ang ginagambala mo. Siguro mahihinang espiritista lang ang tumawag sa iyo. Kaya pakiramdam mo ikaw na yung malakas. Marahil ay may kakaiba kang lakas, subalit hindi yan huubra sa amin. Sige at pagbibigyan kita. Tatanggapin kong igagawad mong kaparusahan sa akin. Tingnan lang natin kung tatagos ba yan sa aking poder at malalakas na balabal. Nagmustya ito ng kanyang kamay ng pabaliktad habang nanlilisik ang kanyang dalawang mata at dahan-dahan itong may binubulong ng mga dasal na pabaliktad na umaayon sa kaliwang kaalaman. Ang haba naman yata ng ritual mo. Niwala pa rin akong nararamdamang kilabot maliban sa mga nakakadiring insekto. Totoo bang gumagana ang mga orasyon mo? Kasi hindi man lamang tumitindig ang mga balahibo ko sa braso. Isa kang mayabang na albularyo. Makakahanap ka rin ng katapat mo. Tanggapin mo ang mga usal na ibabato ko sa iyo. Patuloy ko siyang pinabayaan sa kanyang ginagawa upang masubukan ko rin kung gaano kalakas ang aking poder. Kung may mararamdaman nga ba ako o wala. Subalit ang lahat ng kanyang ginagawa ng mga oras na yon ay naging walang saysay sa kadahilanang hindi man lamang ito umubra sa aking espiritual na kakayanan na pinagtawanan pa ni Brandon upang asarin ng mambabarang. Ano nang nangyari sa'yo? Tumalab ba? Maling paniniwala yata ang ginagawa mo, mambabarang. Kumakapit lamang ang mga usal mo sa mga normal na tao. Pero sa mga tulad namin, na mas mataas ang kakayanan kaysa sa'yo, babalik at babalik lamang sa sarili mo ang ginagawa mo. Huwag mo kaming itulad sa ibang tumawag sa'yo dahil magkaiba kami at kayang-kaya ka naming paslangin ngayon kung nanaisin namin. Ako nang bahala sa mayabang na mambabarang na ito, Brandon. Dahil pinagbigyan ko na siya sa ginagawa niya, baka pwede namang ako naman na magparamdam sa iyo ng kapangyarihan na nanggagaling sa itaas. Patuloy kong ipinaramdam sa kanya ang sakit hanggang sa lubusan itong mamilipit sa upuan. Patuloy na naguhumiyaw na parang kinakatay na baboy. Aray nako, hindi ko nakakayahanin ito. Itigil mo na yan. Mamamatay ako sa ginagawa mo. Talagang mamamatay ka dahil hindi nakalay ng enerhiyang ito sa enerhiya mo. Mababa ka pa ring antas kaya huwag mong ipagmalaki sa amin ang kakayanan mo dahil mas lalo nyo lamang ibinibenta ang kaluluwa ninyo sa impyerno. Lubusan ang naging lantang gulay ang nasabing malakas na mambabarang kaya naman napagpasyahan ko na nakitla na ito ng buhay upang lubusan ng makalaya ang pasyente sa mga insektong lumalabas sa kanyang katawan. Nararapat lamang yan sa kanya, Panelo. Malaya na si Mang Abyo. Mang Abyo, gumising ka na ho dyan. Pero hindi pa ho tapos ang paggagamot sa'yo. Aaplasan pa ni Panelo ang buong katawan mo ng lana. At araw-araw ka pang magtutungo rito hanggang sa lubusang maghilom ang mga sugat mo sa iyong katawan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Kay tagal ng panahon na hinintay ko ito. Sa dami ng manggagamot na pinuntahan ko, sa inyo lamang napalayas ang demonyong yon. Uminaho na ho kayo, Mang Abyo. Muli ho kayong maupo rito at itaas niyo ang inyong kasuotan. Sa pamamagitan ho ng lanang ito na kinargahan ng mga usal, araw-araw nyo hong ihaplas ito at pagmamasdan ko kung may malaki nga bang pagbabago. Dahil ho sa tindi ng pinsalang natanggap ng katawan ninyo, kinakailangan ho natin niyang tutukan at palagi rin ho kayo magdasal. Isa ho yun sa pinaka-importante, ang paghingi ng tulong para sa mas mabilis na kagalingan. Kinahapunan. Matapos ang maghapong panggagamot, may kumatok sa pintuan at hindi namin inaasahang may darating pang tao. Sa pagbubukas ng pintuan ni Brandon, bumungad sa kanyang harapan ang muka ng isang magandang babae. Lahat kami ay napalingon doon at wala akong ibang matandaan kung sino ang babaeng yon. Magandang hapon, Brandon. May dala nga pala akong prutas para sa iyo. Para saan ang prutas na ito? Bilang pagpapasalamat ko sa iyo sa panggagamot mo sa akin. Sonia? Wala yun. Dapat hindi ka na nagdala ng prutas dito. Hindi naman ako humingi ng kabayaran eh. Diba sinabi ko na yun sa'yo? Alam ko yun, Brandon.
Pero sana tanggapin mo naman ang prutas na ito. Malayo-layo pa rin ang nilakbay ko para muling makabalik sa inyong tahanan. Sige. Salamat halika muna, pasok ka muna sa loob ng tahanan namin. Naalala ko na ang magandang babaeng yun nang marinig ko ang kanyang pangalan. Si Sonia, ang ginamitan ng pangkukulam ng dati niyang manliligaw. Kung saan ay naging dahilan ng pagpangit ng kanyang postura. Subalit nang muli ko itong makita roon, napakaganda niya. Nahalatang halata naman na may gusto kay Brandon dahil sa pagdadala nito ng prutas kahit na may kalayuan ng kanilang tahanan. Inay, itay, si Sonia po. Naging dati ko po siyang pasyente pero ibang-iba na po ang postura niya ngayon. Napakalayo sa dati. Maupo ka, Sonia. Kilala mo naman na si Panelo, di ba? At ito naman ang nakababata kong kapatid. Kuya Brandon, nobya mo po ba siya? Ang ganda-ganda po niya eh. Bagay po kayong dalawa. Sandro, huwag kang ganyan. Bisita ko lamang si Sonia. Tigdala lang siya ng prutas para sa atin. Ganoon ba? Akala ko kasi magkakaroon ako ng ate. Dalawa lang kasi tayong magkapatid na lalaki rito eh. Sayang naman, ang ganda-ganda pa naman ni Ate Sonia. Napangiti lamang ang mga magulang ni Brandon. Pati na rin ako ay pasimpleng tumawa. Sandro, halika nga rito. Dun muna tayo sa labas. Hayaan na muna natin sila makapag-usap rito. Makalipas ang ilang minutong pananatili roon ni Sonia, sinamahan ko si Brandon na ihatid dito sa kanilang tahanan. Dahil sa inabot na nga ito ng gabi roon, may kalayuan pa rin ang lalakbayin bago lubusang makarating sa tahanan na magandang binibini. At nang lubusan na nga naming maihatid iyon, hindi na kami pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Nanatili na lamang kami sa labas hanggang sa lubusang makapasok ng tahanan si Sonia. Kakaiba na talaga ang panahon ngayon, Brandon. Babae na nanliligaw sa lalaki. Biruin mo yun, ipinagdala ka pa ng prutas. Napakaswerte mo naman. Ano ka ba, Panelo? Isa ka pa sa mapang-asar na tulad ng bunso kong kapatid. Pasasalamat lang ang ibig sabihin ng prutas na yon dahil nga sa hindi ko tinanggap yung perang binibigay niya sa akin. Masama na bang tumanggap ng pasasalamat na pagkain? At saka basta, wala namang ibang ibig sabihin yun. Ay sus, kunwari ka pa, Brandon. Kilala na kita. Ilang buwan na rin akong nananatili sa tahanan ninyo. Para na tayong magkapatid, kaya wala ka nang may tatago sa akin. Bahala ka nga riyan. Bibilisan ko ng paglalakad ko. Lalo tayong aabutin ng dilim sa ginagawa mong pangasar sa akin. Umiiwas ka lang sa pagtatanong ko. Ikaw rin, halatang halata naman sa mukha mo. Kinabukasan ng umaga, kasabay ng pagtiktilaok ng manok, kagad na rin akong bumangon sa aking kinahihigaan. Itinabi ko ang lahat ng mga gamit sa panggagamot. Dahil sa araw na yon ay araw ng aming pagpapahinga at pagdarasal at upang mapag-usapan din ang aming pinaplano patungkol sa sanggol na isisilang na may baliktad na cross sa kanyang noo na magdadala ng matinding salot. Alam namin ni Brando na hindi magiging madali ang pagpaslang sa nilalang na yon dahil protektado siya ng kanyang mga magulang pati na rin ang kanilang angkan na maaaring pumigil sa aming pinaplano. Unahin na muna natin ang pagdarasal bago natin planuhin ang pagtungo sa bundok ng silang. At saka kinakailangan natin dito yung matanda. Tama ka, Brandon. Matapos ang ilang oras na pagdarasal, naisipan kong tawagin ang pangalan ng ermitanyo. Sa kanya na mismo nang galing noon na kapag kinakailangan namin ng kanyang presensya, tawagin ko lamang ang kanyang pangalan at kagad din siyang darating kung saan man kami naroroon. Mang Marco, nandirito ho ba kayo? Kinakailangan ho namin ang presensya ninyo. Patungkol ho ito sa sinumpang bata. Kinakailangan ho muli nating mag-usap-usap. Sa ang inaakala naming wala nang darating na ermitanyo, kaming dalawa na lamang ni Brando nang nagplano. Subalit sa makalipas ang ilang minuto, may kakaiba kaming naramdaman ang presensya ng matanda na alam naming nasa paligid lamang ng tahanan. Panelo, ito na ang presensya ng matanda. Hindi mo ba nararamdaman? Nararamdaman ko, Brandon. Malakas ang sabulag na ginagamit ng matandang yan. Sa bagay, hindi siya magiging ganap na isang ermitanyo kung may hinang inkantasyon lang ang gamit niya. Ako ba ang pinag-uusapan ninyong dalawa riyan? Mang Marco, paano nandirito ka na? Samantalang ni hindi ka man lamang namin nakitang dumaan dito. Tulad ng sinabi ko sa iyo, darating ako kung kinakailangan. Mahalaga ang pag-uusapan natin, tama ba? Oo, Mang Marco. Maaari niyo ho bang ituro ho sa amin ang malakas na gamit ninyong sabulag? Maaari naman at magagamit nyo rin ito sa pakikipaglaban. Simulan na natin ang pagpupulong at pagkatapos nito
Ipagkakaloob ko sa inyo ang usal ng sabulag. Marami hong salamat Mang Marco, lalo na ho sa pagdating ninyo rito. Nagpatuloy ang pagpupulong na natapos ang usapan na sa ika-13. Sa susunod na buwan, susuyuri namin ang kagubatan ng silang upang paslangin ang sinumpang sanggol, pati na rin ang mga aswang na naninirahan doon. At nang dumating na ngang itinakdang araw, maaga pa lamang ibinaktas na namin ang nasabing lugar kasama ng matandang ermitanyong si Mang Marco. Subalit habang unti-unti kaming papalapit sa burol, kakaibang pakiramdam at ang presensya na nanggagaling sa isisilang na isinumpa na may nakabaliktad na cross sa sintido ng bata. Nakakapanindig balahibo ang pakiramdam, Panelo. Talaga bang nanggagaling ito doon sa bata? Paano na lamang kung patuloy siyang lumaki at mamuno sa lugar na ito? Mas matinding dilobyo ang maaaring kaharapin ng mga taong naninirahan dito. Yan ang gusto kong ipaunawa sa inyong dalawa. Ngayon ay naramdaman na ninyo ang kanyang presensya. Kaya kinakailangan natin siyang paslangin kahit na ano pa man ang mangyari. Ang labang ito ay hindi na para sa ating mga sarili, kundi para sa mga taong maaari nilang biktimahin kapag napabayaan at namuno ng sanggol balang araw. Kaawa-awa ang mga walang muwang na taong naninirahan sa sityo na wala man lamang kalaban-laban sa kanila at tayo lamang tatlo ang may kakayanang sumupil sa kanilang lahat upang matigil na ang kanilang kasamaan. Kahit ako ay namangha sa kakaibang pakiramdam, makapanindig balahibo ang negatibong enerhiya na nakabalot sa bundok ng silang. Mas mabuting magpahinga muna tayo sa lilim ng punong ito at sa pagsapit ng dilim. Doon tayo aatake. Ang ipinagkaloob ko sa inyong punyal ang maaari niyong gamitin sa kanila sa pagpaslang. At wag na wag ninyong kalilimutan, alauna ng madaling araw ang pagsilang ng sanggol. Kaya bago pa man lamang siya iluwal sa mundong ito, kinakailangan na nating mapaslang ang kanyang mga magulang upang ang nagbabadyang sumpa sa bawat sityo ay hindi na mangyari pa kailanman. Lumipas ang ilang oras naming paghihintay. May isang matandang nagawi sa aming pinagpapahingahan. Itim ang kanyang kasuotan at kung hindi ako nagkakamali, isa itong makakaliwang ermitanyo. May daladala rin siyang itim na tungkod habang nagsasalita sa amin ng, Naramdaman ko ang presensya ninyo, kaya hinanap ko kayo, ermitanyong Marco. Alam kong muli tayong makikita rito, Sugling. Ikaw ang protektor upang maisilang ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. Subalit hindi ako makapapayag na nang dahil sa sanggol na yan, maraming tao ang mapipinsala. At ikaw, isang itim na ermitanyo, ito na ang tamang araw ng ating pagtutuos. Mabibilang ka sa mapapaslang ngayon, kasama ng lahat ng iyong pinoprotektahang aswang, pati na rin ang sanggol na isinumpa. Ermitanyong Marco, hindi pa nagsisimula ang laban. Naninindigan ka ng mapapaslang mo kaming lahat. Huwag kang masyadong umasa. Dahil ang kakayanang meron ka ay kaya ko rin gawin. Tandaan mo, iisang guro lamang ang pinanggalingan natin. Lumihis lamang ako ng landas upang patunayan sa aking sarili na mas malakas ang kaliwang kaalaman kaysa sa kung anong meron ka ngayon. Yun ang pinakamali mong ginawa, Sugling. Ang itakwilang puting kapangyarihan upang magawa ang lahat ng kagustuhan mo nang walang ibang gurong pumipigil sa iyo, pati na rin ang pagpaslang nang walang kalaban-laban ay ginagawa mo na kasama ng iyong mga alagad. Kaya pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo, Sugling. Ang lahat ng iyong kasamaan ay may katapusan. Umanda ka. Pagbabayaran mo ang iyong kataksilan at pagtalikod sa liwanag. Subalit sa isang idlap ay nawala ang itimang ermitanyo. Ni kahit na si Mang Marco ay hindi na ito napansin. Kaya naman ang unang pumasok sa aming isipan ay nagtungo na ito sa kanyang pinoprotektahan, lalong-lalo na sa magulang ng sanggol na kanyang pinakaiingatan. Mang Marco, kilala niyo ho palang ermitanyong yon? Mapanganib ang kanyang itim na aura. Tama ka roon, Panelo. Mapanganib ang ermitanyong si Sugling. Ibinenta niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo dahil sa kasakiman sa kapangyarihan, sa kagustuhang walang magkokontrol sa kanya. Nangihinayang ako sa matandang yan. Isa siyang dating magaling na tagasunod. Subalit biglang bumaliktad ang mundo para sa kanya nang tuksoin siya ng demonyong gabay para linlangin siya at ibigay ang kapangyarihang nais ni Sugling
pati na rin ang kalayaang pumaslang ng kahit na sino mang naisin niya. At sigurado ako ngayon, nagsuplong na siya sa kanyang mga alagad, lalong-lalo na sa magulang ng sanggol, upang masiguradong hindi mapahamak ang bata at may sakatuparan ng kagustuhan nila sa pagsilang ng isinumpa. Sa lubusang pagsakop ng dilim sa liwanag, sinimulan na naming magtungo sa kanilang tahanan. Tulad nga ng sinabi ni Mang Marco, nakahanda na ang mga ito upang protektahan ang kanilang magiging pinuno balang araw. Sambit pang wika ng isang nilalang na nasa likuran ng matandang makakaliwang ermitanyo. Ang lakas naman ng loob ninyo upang pigilan ang nakatakdang pinuno. Hindi nyo na may sasakato para niyon. Wala na sila rito at matutupad ang sumpa para sa amin. Kami na ang mangingibabaw sa mundong ito at hindi kayong mga albularyo. Itago man ninyo sa amin ang sanggol na yon. Hahanapin at hahanapin pa rin namin siya. Kami ang puputol sa sumpa at sisimula namin sa inyo upang lubusang mawala ng proteksyon ng sanggol na yon at muli kaming gagawa ng paraan upang matagpuan siya at hindi kami magdadalawang isip. Kahit na isang sanggol ang kaharap namin ay kikitla namin siya ng buhay kasama ng kanyang mga magulang. Tandang Marco, wala ka pa rin pinagbago. Isa ka pa rin mayabang na ermitanyo. Huwag mong sabihin kaya ninyo kami. Sa dami ng nakapaligid sa inyo, may lakas ng loob ka pang makapagsalita ng ganyan. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako natatakot sa inyo. Subalit hindi pa man natatapos na magsalita ang matanda. Ang isang aswang na nanlilisik ang mga mata ay dagling sumugod sa amin na nanggaling sa aming likuran. Brandon at Panelo, sa likuran ninyo. Dagli naming itinarak ni Brandon ang punyal sa nilalang. Hanggang sa mawalan ito ng buhay na lalong ikinagalit ng karamihan doon na kanina pang naghihintay ng hudyat ng makakaliwang ermitanyo. Ibuwis natin ang ating buhay para sa mag-asawang pinuno, lalong-lalo na sa sanggol na kinakailangan nating proteksyonan. Ako ang pangsamantalang mamumuno sa inyo. Paslangin natin ang tatlong yan upang wala na ni isang makapigil sa ating layunin, ang magpakasasa sa kasamaan at gambalain ang nais ninyong gambalain sa kapatagan. Ilang oras na lamang ang lilipas, isisilang na ang susunod na magiging pinuno, ang may kakaibang katangian at lakas na magbibigay ng matinding salot sa sangkatauhan. Sa pagbibigay ng hudyat ng itimang ermitanyo, isa-isang kumilos ang mga ito, subalit handang-handa kami sa kanilang pagsugod. Dahil sa matagal naming inintay ang araw na yon, habang ang matandang si Mang Marco ay mag-isang hinarap ang itimang ermitanyo at ang humaharang sa kanyang dinaraanan ay isa-isa niyang pinapaslang hanggang sa lubusan silang magkaharap ng dati niyang kamag-aral sa espiritual na ngayon ay isa sa matindi niyang kalaban. Ayos ka lang ba dyan, Panelo? Ayos lang ako rito, Brandon. Mag-iingat ka. Napakarami nila. Nagpatuloy ang pakikipagtunggali gamit ang aming kakayanan at punyal. Isa-isa naming pinaslang ni Brandon ang lahat ng sumusugod sa amin at humaharang. Paslangin! Subalit ang karamihan sa kanila ay nabigong paslangin kami, di tulad ng kanilang inaakala. Isa-isa na silang umatras, sundan natin sila, tsak na nanduro ng sisilang na sanggol na kanilang pinoprotektahan. Mabibilis na nagsipagpulasan ng mga ito ni hindi na namin masundan ni Brandon. Nag-alala rin kami sa matandang ermitanyo dahil nang lumisan kami sa lugar na yon ni hindi namin siya napansin. Kaya naman muli kaming bumalik sa dating kuta ng mga aswang at sa aming pagdating haroon, nakabulagta na sa lupang itim ang ermitanyo samantalang si Mang Marco ay nananatili pa ring nakatayo. Sambit pang wika nito sa amin ang, bakit pa kayo bumalik rito? Dapat ay patuloy na ninyong sinundan na nagsipaglikasan. Maaaring nanduro ng sisilang na sanggol. Bilisan na natin at muli natin silang sundan. Patuloy kaming nagkumahog na sundan ng mga yon. Subalit malayo na. Ni bakas at ingay ng mga ito ay hindi na namin masundan. Paano na yan, Mang Marco? Wala na sila. 3 oras na lang ang lilipas. Isisilang na ang sanggol. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Hihingi ako ng tulong sa aking mga kaibigan, ang mga kaibigan kong naninirahan sa kalikasan. Nagtungo sa isang sulok ang matandang ermitanyo. May tinatawag siya roon, isang babae na ang pangalan ay Matilda. Kinakailangan ko ang tulong mo, Matilda. Ikaw ang nagbabantay ng kalikasan. Naririto ako ngayon na tinatawag ang iyong pangalan.
Maya-maya pa'y nagkaroon ng liwanag sa kinaroroonan ng matanda na kung hindi kami nagkakamali ni Brandon, isang diwata ang kausap niya na nagngangalang Matilda. Halina kayong dalawa, wala tayong sasayanging oras ngayon. Itinuro sa akin ni Matilda ang kinaroroonan ng mga aswang. Pati na rin ang pinoprotektahan nilang sanggol sa sinapupunan ay nanduroon. Tatakbo naming sinuong ang masukal na damuhan. Patuloy kaming nakasunod sa matanda, samantalang ang diwata ay nanduroon sa aming unahan na nagbibigay ng liwanag sa amin patungo sa pinagkukublihan ng mga nilalang. Tandang Marco, malayo pa po ba? Kanina pa tayong tumatakbo pero parang wala nang katapusan nito. Masakit na rin ang mga hita ko. Maaari bang magpahinga muna tayo? Tulad ng sinabi ko sa inyo, wala tayong sasayanging oras. Ipagpatuloy niyo lamang ang pagtakbo. Malapit na tayo ayon sa diwatang si Matilda. Patuloy naming sinunod ang kautusan ng ermitanyo. Kakaiba ang matandang yon. Palibhasa sanay sa paglalakbay na parang ni hindi man lamang napapagod. Maya-maya pa'y huminto kami sa isang lugar kung saan ay minagyayabungang mga dahon ng puno. Pabulong na nag-usap ang matanda at ang diwata. Suminya sa amin ang matandang ermitanyo na nanduro na umano ang pinagkukutaan ng mga aswang. May kalayuan ang nilakbay namin ngayon na hindi namin lubos maisip ni Brandon na kinaya namin ang mahabang paglalakbay sa pamamagitan ng walang humpay na pagtakbo. Sa wakas ay huminto na rin ang matanda. Oo nga Brandon, kahit ako ay pagod na rin. Itinuturo niyang nandito na raw ang pugad ng mga nilalang. Mabuti naman kung ganon. Ano pang hinihintay ninyong dalawa riyan? Halina kayo bago pa mahuli ang lahat. Ni hindi pa man lubos ang nakakapagpahinga, kagad naming binulabog ang kanilang pananahimik. Nagulat ang mga ito sa muli naming pagsulpot sa kanilang pinagkukublihan habang nanduroon ang isang babaeng aswang na nagdadalang tao. Sambit pang wika ng pinakapinuno ng mga aswang na naghihintay sa pagsilang ng kanyang anak. Paano ninyo kaming nasundan? Hindi nyo ba talaga kami lulubayan? Hanggat hindi namin kayo napapaslang, pati na rin ang sanggol sa sinapupunan ng iyong asawa. Alam ninyong magiging isa siyang malaking salot sa bawat sityo. Kaya kinakailangan namin siyang paslangin. Hindi namin maaaring pabayaang manaig ang kadiliman. Kaya nandirito kami ngayon at kahit saan mang kayong lugar magtungo, susundan at susundan namin kayo upang maputol ang sumpa na kaakibat ng sanggol sa sinapupunan. Hindi ninyo maaaring paslangin ang aking anak. Siya ang mamumuno sa aming samahan at magkakalat ng lagim sa bawat sityo. Matagal na panahon ang hinintay namin para roon upang maisakatuparan ng lahat ng ito at siyang hinirang ng sumpa ng aming mga ninuno. Pipigilan ko ang lahat ng pinaplano ninyo. Humanda kayo. Sa kabila ng lahat ng iringan, muli namin silang hinarap. Ang lahat ng nagsipaglikasan, pati na rin ang pinunong yon habang ang kanyang asawa ay nananatiling binabantayan ng 4 na aswang. Kahit na anong mangyari, wag na wag ninyo siyang iiwan. Bantayan ninyo ang pagsilang sa aking anak. Muling nagpatuloy ang pakikipagtunggali, kaliwat kanan ng pagsugod. Subalit dahil sa lakas ng mga usal na ikinarga namin sa aming katawan ni Brandon, patuloy na walang humpay ang pagpaslang hanggang sa masakutan namin ang pinuno, pati na rin ang 4 doon na nagbabantay sa nagdadalang tao. Parang awa nyo na, wag ninyong papaslangin ang aking asawa at anak. Ako na lamang ang paslangin ninyo, pabayaan ninyo silang makatakas. Tugong wika ko pa sa pakikiusap ng nilalang habang nakaluhod sa aming harapan na patuloy na nagmamakaawa. Sa dami ng pinaslang ninyo, nakaramdam ba kayo ng awa sa binibiktima ninyo? Sa palagay ko'y mas natutuwa pa kayo kapag pinagsasalu-saluan ninyo ang kanilang katawan, lalong-lalo ng mga sanggol na wala pang muwang sa mundong ito na binibiktima ninyo. Pilit ko mang kalmahin ang sarili ko ng mga oras na yon, subalit patuloy ang galit na nananaig sa aking puso dahil sa kasamaan ng mga nilalang na ito na wala nang inisip kundi ang pangsarili nilang kapakanan na pilit nilang gustong mabuhay ang sanggol upang mas lalong kumalat ang kadiliman at muli silang manaig sa lahat ng kasamaan na maaari nilang gawin. Huwag ninyong paslangin ang aming rena. Nagmamakahawa kami sa inyo, pati na rin ang sanggol. Ibubuhis namin ang aming buhay bilang alay. Huwag nyo lamang siyang paslangin. Inaalay ng 4 na bantay ang kanilang buhay
pati na rin ang pinunong yon upang palayain lamang ang reyna. Subalit hindi kami pumayag. Kinakailangan namin silang paslangin upang lubusang manahimik ang bawat sityo at lubusang mawala na parang bulang sumpa na nagmumula sa nilalang na isisilang. Pasensyahan tayo, ang utos sa amin ay paslangin kayo, kaya wala kaming ibang magagawa kesa naman ilagay namin ang buhay ng ibang mga tao para lamang sa nag-iisang sanggol na magiging salot ng bawat lugar. Kung gayon, wala na rin kaming magagawa kung di lumaban sa inyo. Ibubuwis ko ang buhay ko para sa aking anak. Ganon din kami, pinuno. Lalaban kami para sa kanya. Hindi kami makapapayag. Natitingnan na lamang namin ang kanyang pagkamatay. 12:30 na ng mga oras na yon. Nalalapit na ang pagsilang ng sanggol. Kaya naman hindi na kami nag-aksaya ng oras. Hinarap ko ang pinuno. Samantalang ang matanda nagtungo sa reyna ng mga aswang. Subalit umarang ang 4 na nilalang na kinaharap naman ni Brandon. Gamit ang kanyang patalim, isa-isa niya yung pinaslang habang ang matandang ermitanyo ay walang awang pinaslang ang reyna. Pati na rin ang sanggol sa sinapupunan. Nagngangalit na umiiyak ang pinuno ng mga aswang habang patuloy na nakikipagtunggali sa akin gamit ang kanyang abilidad at ang kanyang lakas. Wala kayong awa, pati ang sanggol ay dinamay ninyo. Pagbabayaran niyo ang lahat ng ito. Subalit sa muli nitong pagsugod sa akin dahil na rin sa kanyang sobrang galit, nawala ito sa kanyang sarili at hindi niya namalayan na sa paggamit ko ng isang orasyon, naging dahilan iyon sa pagkaubos ng kanyang lakas at naging pagkakataon naman para sa akin na lubusan siyang paslangin. Tanggapin mo ang kaparusahang ito. Pasensya na dahil hindi kayo maaaring mabuhay sa lupa. Pati na rin ang sanggol. Magdudulot ito ng matinding sakuna na pagsisisihan namin habang buhay kung bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Tugong wika pa ng nilalang habang nakatarak ang punyal sa kanyang dibdib na patuloy na naghihingalo. Ikinagagalak kong mamatay sa iyong kamay, dayuhang manlalakbay. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwentong ito. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Panelo. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.